parang ipakilala mo yung sarili mo? Yung pangalan ko po Farhan, tapos ang taon ko po 11. Saan ka? Kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang bawat bata ay magkaiba. Pinanganak sa iba't ibang lugar, ibang pamilya, ibang sitwasyon, at ibang buhay. Minsan napapatanong nga ako kung may pareho bang bata sa mundo. Ngunit sa ibabaw ng nakasinip na araw at nakakabahalang mga ulap, may batang nagsusumikap. Hindi yung anak ko kasi madiskarte. Hindi sila sanay sa bahay lang. Kasi lumaki sila dito sa pwesto, sa shop. So nakikita ko, kasi wala naman sila nanay. Dito parang itong bahay namin na yung shop ko eh. So dito na kami kumakain. Tapos kasi pagtapos ng school, diretso agad sila dito sa pwesto. Kaya naging nasasanay na sila dumiskarte para kumita ng sarili nilang pera. Ng ilaw sampagitang amoy ng kamay ko. Ate, hindi naman kayo pagkat ang tanaw ko ay malayo. Nagbebenta ako. Nitutulungan ko yung tatay ko. Naiiyak kasi ako eh. Kasi nagbebenta tao kasi yung mama ko wala dito, hindi nagtatrabaho. Kahit naghiwalay sila. Ngayon, marami na bang lumalapit sa'yo? Opo, pero sabi nila mahal tas yung benta ko, nibabawasan ko. Minsan naman naiiyak eh. Madami tas yung nagtitingin sa eh. Nalaman mo ba na pinost ka nila sa Facebook? Nalaman ko yun. Anong nasabi mo dun sa pag-post nila sa'yo? Nagulat ako kasi nakita ko natutulog pala ako. Ako yung nag-picture ng bata sa may plaza. Ang nangyari kasi ganito, that day kasi parang may problem din ako, which is normal naman sa edad namin. So parang nadadown ako that time, galing ako ng church. Plano ko nang umuwi nun eh, pero parang may something na nag-push sa akin na pumunta ako ng McDonald's. Hindi naman ako gutom. Sadyang pumunta lang talaga ako doon. Then yun yung nangyari, mga 10 PM na nung pagka-check ko ng cellphone. So pumunta ako sa motor, then nakita ko yung bata. Doon ako natulala eh, medyo mga 30 minutes or 30 seconds ko muna siya pinagmasdan. Sabi ko, anong ginagawa nito? Patulog na to ako. Habang ako na problema that time, sabi ko, doon ako na-inspire kaya ako siya na-picturean. Pumunta ako sa harapan niya. So, yun, pinicturean ko, then pinost ko. And nagulat nga ako eh, kasi after 2 hours umabot ng mga 5K yung reactions. And yun, all of a sudden, na-realize ko na may reason pala behind. So, ayun, parang nabigyan ako ng purpose ng Diyos na talagang pumunta ako doon para ipakita sa akin na yung bata na to hindi nagko-complain. Kahit may problem din siya sa buhay, nandun pa rin siya nagbebenta. Yung anak ko is grade 2. 2 years sila, si Farhan kasi 2 years sila nag-stop. Sila yung kuya niya. Siyempre, kailangan nila tulungan yung tatay nila kasi pandemic eh. Mahirap kumita ng pera para makasurvive yung shop. Nalilate kami sa pag-school. Kasi nipapagalitan kami talaga ng mom ko. Kasi, Umuwi kasi kami, late kami sa school rin. late kayo sa school. Kasi, di ba galing kayo dito pag nagbebenta? Kaya nalilate kayo doon. Nalilate kami sa pag-school. Pero hindi mo naman pinapabayaan yung pag-aaral mo, di ba? Hindi ako nag-absent. Si Farhan naman ay masunurin din saka madaling kung ano man tinuturo sa kanya pinapakinggan. Saka
saka kung minsan, hindi kasi mawala sa mga bata na pag pinagsabihan mo ay medyo nawawala sa isip. Kung pagdating naman kay Farhan ay ano namang problema. Wala kaming makita sa kanya na anong bagay na hindi niya ginagawa. Nahihirapan ka na mag-benta. Hindi, madali lang. Mag-upo namin, tapos magtatawag namin na, bili na po kayo. Ganun lang. Hindi kasi kami nahihirap. Minsan kami nahihirapan. Pag mainit, napapawisan kami, magkakasite kami. Proud naman ako sa kanya. Tapos, kasi mahihayin niya eh, nahihiya. Yun ang kailangan sabi ko sa kanya, huwag ka mahiya kasi marangal naman yung ginagawa mo eh. So, kabataan ang pag-asa ng bayan. So, we all know, matagal na tong quote na to, no? It's been used for how many years already. However, we have to remember that our youth, ang ating mga kabataan, mga ano sila eh, mga smart. They are full of skills, yung energy nasa sa kanila. So, proper guidance ang kailangan so that kung ano man ang kailangan nilang gawin in the near future ay magawa nila. Sa mga batang kagaya niya, for me, nag-work man kayo o hindi, kagaya ng bata na yun, gusto yung tumulong talaga sa magulang. Like, tulong lang kayo kung ano yung makakaya nyo. Kasi simpleng bagay lang yun eh. Which is malaking tulong din sa parents nila. Hindi lang sila basta-basta kabataan na nakafocus sa kanilang pag-aaral, kundi bagkus nandyan na rin sila para tulungan tayo. Be themselves pa rin, no? Take yung mga opportunity na dumating sa kanila, mga venues or avenues in which they could improve themselves. Dapat i-grab nila yon, whatever opportunity that comes sa kanila, i-grab nila ito kasi hindi natin alam na baka ito na pala yung mga magagandang opportunities so that we can be the person that we wanted to be in the near future. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang bawat bata ay pare-parehong may puso. May pusong magmahal, tumulong at mangarap. Na tulad ni Farhan, gustong maging mahusay sa buhay. Yung pangalan ko po, Farhan, tapos ang taon ko po, 11. Gusto ko rin magbiling pulis. Hindi na ako nasisilaw.